Inanunsyo na ang mega fight sa pamamagitan ng current undefeated at undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue kontra yan sa undefeated din na taga-Australia na si Sam Goodman. Sa ngayon ay tila ba, wala nang makakaharang pa sa paparating na salpukan ng dalawa kahit ilang beses man na tumaw-taw lang unang naikasa at nagmandato na maging mandatory challenger na itong taga-Uzbekistan na si Murodjon Akhmadaliev. Pero nilaktawan muna ng Team Inoue sa hindi nakakakumbinsi na dahilan. Pero ang tanong, bakit mas pinili ng Team Inoue itong si Goodman? Dahil ba mabuti na lalaki dahil Goodman? Pero hindi kaya mas pinili nila na sa tingin nila ay easy fight lang itong si Goodman? Mga kakwento, si Goodman na kaya ang magpapatikim ng unang talo sa monster ng Japan. Gaano nga rin ba kalakas itong si Goodman? Yan kakwento ang nilalaman ng ating kwentuhan. Pero pakihit muna ang like, share, subscribe at pag-iup na rin sa bell button para mas marami pa tayong kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Sino ba si Sam Goodman? Siya isang Australianong boksingero na may malinis sa kartadang 19 wins at 8 knockouts. Nakalaban na rin siya na isang Hapon na mandirigma noon na si Ikuya Tomishi Watanabe sa taong 2022. Kahit na hindi niya taglay ang one-punch delete na abilidad, pero taglay naman niya ang tila ba hindi naubusan ng gasolina. Meron ding liksi ng mga kilos kahit pa umabot pa ng 12 rounds ang bakbakan at may mga matutulis din ng mga counter-attacks. Marami ang mga nagsasabi na walang binatbat itong si Goodman kay Inoue, pero mataas ang kumpiyansa niya na kaya niyang ma-upset itong si Inoue. Sa interview nga ni Goodman, sinabi niya na sa laban pa lang ni Inoue kontra kay Luis Nery ay pinag-aralan na niya si Inoue kung paano niya ito lalapain. Mula doon ay lagi na siyang nagsasanay na nangangati na ang kanyang kamay para makalaban itong si Inoue. Naniniwala si Goodman na siya talaga ang magwawagi na hindi niya tatanggapin sana ang laban na ito kung sa tingin niya ay hindi siya kampante sa sarili niya na siya ay mananalo. Kay Inoue naman, 3 fights ang nakaschedule sa kanya bawat taon. Kilalasan, kapag world title fight ay mga nasa twice a year ang boksingero na lalaban. Pero dahil itong si Inoue ay hindi nagkakaroon ng mga injuries at hindi nabugbog sa laban niya, kaya nagagawa niya na 3 sa isang taon. Ganito din ang target ni Inoue sa susunod na taong 2025. 3 mga laban ay gusto niyang maikasa. Alam naman natin mga kakwento na target nila ngayong Marso o Abril. Si Inoue ay lalaban sa Amerika at ang gusto ni Bob Arum ng Top Rank Boxing na kung saan kabilang si Inoue ay sa Amerika gagawin ng mega fight nina Inoue at ni Akhmadaliev. Kaya dito na magkakalaman kung ganito rin ba kahalimaw si Inoue kapag si Akhmad ang makakaharap sa ibang bansa. At isa rin ang gusto may kasal na laban ay ang ukit ng kasaysayan sa bansang Japan at yan ay ang bakbakan ng dalawang mga Hapon na mga world champions sa sina Inoue kontra yan kay Junto Nakatani. Kaya maaring mangyari ito sa buwan ng Setyembre sa taong 2025 at ang pangatlong laban ni Inoue mga kwento sa buwan ng Disyembre ay wala pang napipisil na makakalaban kay Inoue sa buwan na ito. At insakto din na ang 1-year ban ni Casimero ay lifted na sa panahong ito sa Japan. Pero 36 years old na itong si Casimero dyan. Pero alam naman natin mga kakwento ang kakayahan ng Quadrawalas. At marami rin ang nagsabi na ang 36 years old pa ay nasa prime pa yan. Talagang may babagsak talaga sa dalawang mga boksingero kung may kasa ito. Kung bagsakan lang ating pinag-uusapan mga kakwento, ay nakahanda na ang angas ng Pinas dyan. Dahil ayon nga kay Casimero, ang panalo niya kontra kay Inoue ay knockout. Dahil medyo lugi siya kay Inoue sa bilis kung magbitaw ng mga kombinasyon, kaya madadali siya sa puntos. Mga kakwento, sa ngayon ang focus ni Inoue ay ngayon darating na buwan ng Disyembre dahil hindi mangyayari ang malaking laban kung siya ay ma-upset kay Goodman. Alam kong marami ang nag-iisip ngayon na ang upset ay napakalayong mangyari dahil syempre Inoue yan, pero ang laban pa rin ay hindi natin masisiguro na itong si Inoue talaga ay siguradong mananalo. Pero kahit na ang tsansa ay napakaliit, maaari pa rin na itong si Inoue kay Goodman ay ma-upset. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow
always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at paklik na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kikakwentong Jerjen Seryosa, kikakwentong Riviniceno, kikakwentong Don Lino Gaming, at kikakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo lang po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.